Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Inihandog sa inyo ang aking daily devotion ngayong June 16, 2024. Ngayong araw po, ang ating katapusan ng pakikipagtalakayan patungkol sa tema natin for this week na pagtitiwala sa Diyos habang tayo naghahantay or trusting in God while in times of waiting. So, muli, dahil po ito yung huling pagkakataon na pag-uusapan natin yung itong tema, gusto ko lang pong i-reiterate na yung trusting in God while in times of waiting. Ito po yung pagkakaroon ng matibay na paninindigan at paniniwala sa Panginoon na nagbibigay sagot at katuparan sa ating mga dalangin sa Kanya sa tamang panahon. Ngayon po, pag-uusapan natin ang Isaiah chapter 40 verse 31 na naglalaman ng But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa Tagalog, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila, tumakbo man ay hindi sila mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Dito po may hinuha natin. Just to give you context. Sa panahong sinulat ito is yung mga Israelita is na exile. Kumbaga, napunta sila sa Babylonia upang maging alipin nila. Dahil sa kanilang paghihirap na dinaranas, matindi na yung desire nila to go back home. Kaya po inilahad sa Isaiah chapter 40 na malapit na po silang bumalik sa kanilang tahanan. Malapit na pong matapos ang kanilang paghihirap, yung pugo ng kanilang pagdurusa. Kaya marami po tayong may hinuha sa verse na to na mga lessons. Tulad po ng pinoint out ni Pastor Russell, una po is renew on strength. Sa lahat po ng umaasa sa Panginoon, mababalik po yung kalakasang nawawala sa atin. Dahil tayong mga tao, natural at likas lang sa atin na mawalan ng lakas pagtapos ng isang mabigat na task. Pero kapag daw inilalaan mo yung hope and faith mo sa ating Panginoon, yung strength mo hindi mauubos dahil paulit-ulit continuous na marerenew yung kalakasan mo dahil patuloy kang nagtitiwala sa ating Panginoon. Pangalawa po, we will soar on wings like eagles when we hope towards God. So, ang ibig sabihin po yun na to is tayo po mga tao, limited lang po yung perspective natin. Kumbaga, surface level lang kadalasan yung nakikita natin, yung nape-perceive ng ating mga mata, ng ating isip. Pero po, kapag nagtiwala tayo kay God, let's put our faith in Him, yung perspective po natin magbabago. Magiging parang isang eagle na nasa himpapawid dahil sa kanilang kahangahangang abilidad para lumipad. Nakikita po nila yung mga bagay-bagay sa another perspective. Ganun po kasi kapag nagtiwala tayo sa Panginoon. Makikita po natin yung mundo, yung ating mga problemang kinakaharap into a new light. Therefore, mas igi po natin siyang masosolve. Mas igi po nating maiintindihan ang ating sitwasyon. And makakamit po natin ito is when we ask help from God to see His own perspective. Kasi yung God's perspective po, napaka-powerful niya, napaka-helpful po sa ating mga tao lamang. Pangatlo po is, when we put faith in God, we will endure without being worn out. Kahit kailan. Tumakbo man tayo, hindi tayo mapapagod. Tuloy lang tayo ng tuloy, laban lang ng laban, while we maintain this holiness, while we do actions that give glory to our God. Ganun po kasi yun eh. Ganun po napakahanga ng ating Panginoon. Kasi pag nakatuon po tayo sa ating sariling lakas pantao, balang araw mapapagod tayo. Pero kapag nakatuon po tayo sa ating Panginoon, hindi po tayo mawa-burn out. Sabi nga po sa Isaiah chapter 40 verses 28 and 29, Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the center of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Yung ating Panginoon po, napakamakapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa kabuuan ng existence natin. And He will provide us with strength, with the stamina, with the energy that we need.
Ma-apply po natin yung mga natutunan natin sa verse na to sa daily devotion natin by never fighting alone. Kasi we on ourselves have a lot of limitations. We as people, as humans, have weaknesses na nakakahinder sa atin. So, we should stop trusting on ourselves alone. In fact, kung lalaban tayo, let's fight with God. Kasi si God po yung lumalaban sa battles natin. Kumbaga, nandun po tayo para magtiwala sa Kanya. Pero He is the one who wins our fights. Siya po yung dahilan kung bakit tayo nananalo, kung bakit tayo nagpe-persevere. So let's never fight alone. Let us always fight with our God. Pangalawa po is we should get strength from the true source of power. Kasi those that will hope on the Lord will renew their strength. Gaya po ng sinabi ko kanina, yung lakas po natin, tunay na umaapaw kapag napapadyos po tayo. So, we should get our strength from Him. No one else, kahit anong source. That's not reliable. Ang reliable source lang, ang source lang na dapat natin pagkatiwalaan is si God. Pangatlo po is we should soar on wings like eagles. Gaya po sa sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not be faint." Dahil kapag napadiyos po tayo, hindi po tayo matitibag ng kahit ano. Para naman po sa discussion, ang sagot ko sa tanong ni Pastor Russell is na why is it important to get our strength from God? Kasi si God po ang almighty being. Siya po ang all-knowing. Siya po ang pinaka matatag, pinaka matibay, pinaka napakagaling na nilalang sa ating mundo. So we should get our strength from Him because He is almighty. And He is willing to give us the strength and knowledge that we need in order to overcome our hurdles. Yun lang po. Muli, ako po si Emmanuel O. Alejandra. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 16, 2024. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat and give glory to God.